Okay, welcome to another vlog. Sabado ulit. Dito si Charlie, yung anak niya. Nasira na naman ng kotse natin, dalawa. Sabay. The Pajero and the ano ba tong isa? Benz. So yung Mercedes natin kahapon, bumigay ang alternator. No? Actually, matagal ko nang napapansin yun. Kaya nga kinikill switch ko na lang. Kasi nalubat na ako dati. Nagduda ako. Bago naman yung battery natin. Bumili ako bago battery. So, ba't nalubat? So, yun nga, pan-checking kahapon. Kasi pinapa-idle ko. Buti andito si Charlie kahapon. Namatay bigla while naka-idle. Manual yun, di ba? So, yung na-under namin ulit yung kotse, sinek namin yung voltage ng battery while running. Ayun, hindi na nagkakarga. 10 ang binabasa. Kasi dapat, pag naka-under, mga 13 to 14 yun. So, hindi na kumakarga yung alternator. At naalala ko, pinalitan na rin natin yung alternator yan way back. Tagal na. So, pinalitan ng mga surplus na lang ata yun. Hindi na original. Pagkakaalala ko, galing sa mga electrical shop. So, ito, thank you Evelyn. Yung tinatakbuhan natin pag surplus, meron siyang katay doon kahapon. May bagong unit siya na 124. Pinuntahan ni Charlie yan. Tinulungan tayo ni Charlie. Kahit weekday. After work, tumakbo siya doon. Meron daw naka 124 na may alternator doon. Pero nasa kotse pa. So, kailangan baklasin. So, ayan, nabaklas na. So, sana gumagana. Malalaman natin ngayon. Kakabit natin sa 124 kung gumagana yan o hindi. Mura lang. Wala pang 4,000 surplus. Pero, yan, pang-bench talaga yan. 80 amperes lang. Pero pang 124, we have the same engine, M103. So, kung ito naman masira, pwede naman ipagawa to sa mga electrical shop, pang alam ko. At least bago na. At least original part na Bosch. Bosch yan, di ba? Tapos, yung sa Pajero natin, kasi nga nag-overheat ng konti, yung the other day, yung gamit ko sa EDSA, grabe traffic pa uwi. Tumaas ng konti yung temp. Nakita namin ni Charlie, yung secondary fan. Ayun, ito yung original. Hindi na gumagana. Direkta namin. So, nakabili kami ng replacement na kasukat niyan. Kinuha na ni Charlie, binaklas niya na sa Pajero para makita niya yung size. Siya na naghanap. Ayan, so yun ang gagawin ngayon. No? Dito rin yung GTI. In this video, tatapusin na namin yung aircon nito. Kasi yung last na job namin dito, nilagay namin evaporator, pero ayaw naman maging gauge ng compressor. So, linya, wiring ng compressor. Kaya walang aircon. Hindi namin mapacharge. So, the team of Ray will go here. Nagpa-rescue na ako sa kanya para hanapin yung problema ng line, aircon line nito, ayusin nila. Tapos kargahan na rin nila na free yun. No? So, sana today magkaroon na ng aircon doon GTI. So, 3 cars in 1 video. Pero, aalis kasi ako. So, balikan ko na lang sila mamaya. Ayan, itong dalawa. No? So, first time nag-overheat sa akin to. Dahan-dahan naman, hindi naman mabilis yung overheat niya. Walang traffic yan. Lagpas ng kalahati. Tapos, pag umandar ka, bababa. So, hangin. Tapos, ipapableed ko ulit yung radiator. Baka kulang pa yung bleed. Yung ginawa namin no last time, dahil gabi na yon, papableed ko lang. Baka mamaya may hangin sa radiator pa. Just to be sure. So, ito yung 124 natin. Yung alternator problem niya. So, sana, maandar pa yung unit. Yung nakuha nating katay kay Evelyn. So, any parts you need sa Benz, kahit 210, merong parts sila Evelyn, sila Sir Mot. Ito yung link nila. Ito yung messenger niya. Message yun na lang, no? Dali naman kausap yun. Tsaka mura magbenta yun, actually. Kaya siya ang unang tinatakbuhan ko. So, 2 cars for today. So, yun yung battery ni Benz. Bago yan, brand new. If you can remember, bumili tayo. We are charging it. So, dapat hindi na lulubat. So, yung nag-start nga, chinik namin. Hindi nagcha-charge, 10 lang. So, kinakain ng alternator na luma. So, we are hoping this time around, itong nakuha natin kay Evelyn, okay pa. 80 amps. Bigat. Bigat din. Ayan, ito. Ayan siya. Bosch. 80 amp. Tapos ito, we've got the new motor. Pasok naman sa mga butas dito sa bracket dun sa original na housing niya. Denso 2000. So, konting fabrication. Kaya importante, nasa mekaniko nyo yung pyesa. Pagbibili, kasi sila makakaalam kung makakabit niya o hindi.
Kaya to, pinakuha ko kay Charlie kahapon. Tapos siya na rin naganap, tinulungan niya tayo. Dahil mahirapan ako dahil wala sa akin yung pesa, no? Pwede naman yan, takbo ka ng Banawe, dala mo yung pesa, hanap-hanap ka dun. Marami dun. So, yan ang trabaho for today. Okay, so 5 o'clock in the afternoon, nagbabalik ako. So, iniwan ko sila Charlie. Just got back. Ayos na. Wala pa rin sila Ray, na late. On the way pa lang. Pero mabilis na yan. Pajero muna tayo. Good news. Maayos. Umandar na yung secondary fan. And may nakitang problema si Charlie dun sa wiring ng fan natin. Dun sa secondary yan. Nakakabit na. No. Ayun, bago na. Makita nyo. Diba? Makintab na. So may nakita siyang problema sa wiring. Ayan, inayos niya. So parang sabi niya dati maaga daw nag-engage. So kaya siguro na ubos din. So hindi ko pa siya ini-start. Pero kanina sabi ko start mo na rin tapos i-bleed mo na rin yung radiator just to make sure. Yan. Matagal daw nila pina-start. Kasi umalis ako ng mga 11 o'clock. Tapos kakabalik ko lang ngayong 5. So na-testing naman na nila. Hindi naman daw nag-overheat. So I guess it's okay. The car is okay na. Ayos na to. Napalitan na natin. Testing natin mamaya. Start natin. Tignan natin yung lakas ng fan. So ayun o. Pag nag-overheat kayo, one way to check is the airflow. Kung the airflow, yung water. So kung di naman nag-uubos to, kung wala naman mga leaks na nakikita, so ibig sabihin, wala problema yung tubig nyo. No? Kasi yung water pump nito, bago na. Tapos lahat ng leaks, sinayos natin, yung airflow ang problema. So ito ang naging problema. And this one, the 124, start natin. Ayos daw yung alternator, nakabit na na. Nagcha-charge daw. So nakita niya, while starting aircon with the ilaw and everything, nagcha-charge daw, nasa 14. First start for all of us. Ayan, ito. Here's the key. Cha! Yan. Naka-kill switch. You know, start siya agad oh. Cha! Cha! Natin yung charging. Ito, ngayon ko lang makikita. Ayun. Nakakabit na siya. Tama, luwag oh. No? Lots of space to work on. Ano yung battery nakabit natin. Galing kay Evelyn, thank you. And she sounds healthy. Ayan, Charlie. May multimeter. 12.3. Dapat mag 13 yan. Pag i-rev. Ayan, 13 no? Nagka 13 siya. Ganda, ganda. Ayan. Nagka 13 naman. Ayan. 13. Solid. Maandar. Ano okay yan? Aircon. Nagiba rin yung tunog oh. Nagiba rin yung andar niya. Ganda oh. Nagiba? Nagiba? Aircon. Ano? Oh, fit na fit. Talaga? So yung dating alternator, medyo may aftermarket na trimming. Ito fit na fit. Galing. Galing, galing. Plug and play. Plug and play. Nilinis mo lang. Evelyn, thank you so much. So may utang ako sa yung 3.5. Di-Gcash ko na. Tapos babalikan namin yung bisagra. Sila kasi bisagra nito eh. Ganda oh. 80 amperes lang. Pero pang M103. Surplus. Galing. Teka, aircon natin. Tapos, ikot natin, no? Okay, so, first drive with the new alternator from Evelyn. Thank you, Evelyn. Mukhang gumagana naman yung alternator natin. Ayan, no? So, looks like success tayo sa 124 with the new surplus alternator. So, galing pa kay Evelyn, nakakabit pa sa kotse. Thank you so much, Charlie, for helping me out. Siya ay pumunta kay Evelyn to take the part out, to dismantle the part out dun sa donor car nung Friday. Kasi nga wala ako, nasa office ako. So, tinulungan tayo ni paring Charlie. Thank you so much. Tapos, in-install niya
So, the alternator cost 3.5 lang, surplus. But again, no, isipin nyo, surplus yan from the original 124. So, hindi ko alam kung anong condition ng alternator na yon. Kung napaayos na ba, napa-repair na ba, or what, we don't know. But what I know is it's working. And ito, nagja-charge siya kanina, nakita niyo naman. She's charging. So, just in case pasira, pwede naman natin dalhin sa mga electrical shop yan to fix the alternator. Papalitan yung mga carbon brass ata, no? Pero right now, she's working. So, she's charging. So, I'm so happy. Kasi nga yung nakakabit dati, hindi naman original na pang 124 na. Pinalitan na ng mga Recon, no? Pagkakaalala ko, I spent about 6,000 pesos na rin sa part na yun, sa dating alternator. So anyway, success. She drives great. Malakas ang power, nararamdaman ko. Better than before. Mas malakas yung kuryente niya. Mararamdaman mo naman yun eh. No? So, alright. Doon tayo sa Pajero next. Tignan natin yung Oxpan. Landed. I'm so happy with the 124. Alam mo, masisira siya. Pag nagawa, ang sarap sa pakiramdam. No? Words cannot describe the feeling pag nagagawa yung sasakyan. Lalo na si 124, love na love natin yan. So pag nagagawa yan, lalo na pag nakakabitan ko ng mga bagong parts or surplus, natutuwa talaga ako. The excitement is something I cannot explain. So, car number 2, Pajero. Tingnan natin ang nangyari. Confident ako kasi si Charlie nandyan. Ayos naman niya. Buong araw siya andito. Thank you so much, Charlie. So, may electrical problem din pala ito. Yung mga linya ng mga aux. So, first start for you. Ayan. First start. Oh, tingnan natin. Lang. Yeah. Iba tayo. Wait lang. Ay, mali pala yung susi nakuha ko. Here with the right key. Mali yung nakuha ko susi. Ito, hindi magagawa ngayon. Wala si Ray. Nasiraan daw, kaka-text lang. Nasiraan yung Ray-Ban niya, nag-overheat. So, alanganin na. So, next week na lang ulit to. Next Saturday. Pero for this time, dito mo tayo sa Pajero ulit. First start for you. Let's see. Yan. Okay. Ayan, kalmado naman without the aircon. Wala pang aircon yan, so hindi pa nag-engage. Pero kanina, ini-stress test na nila ng matagal. So, kampante naman ako pag sinabi nila. Ayan, mainit pa nga yung kotse, oh. Susubukan natin na may aircon. Ayan, naka-aircon yan. Tignan natin yung fan. Fan is working. Yun, oh. Gumagana. Ayan, gumagana siya. Lakas. Ito rin, malakas. So, inayos niya yung linya dito. Kasi daw nag-engage na maaga. So, may ginawa siyang electrical stuff with this one. So, at least gumagana na. Test drive natin. So, let's go for a test drive with the Pajero. Binlead naman na rin nata niya kanina. So, importante, tinignan niya na matagal, in-idle niya na matagal without moving the car. So, parang replicating the traffic situation, no, ng standstill. Lamig na aircon ngayon. I bet, kasi maganda na yung ikot ng secondary fan natin. So, dapat mas malamig na aircon ngayon. Malamig na nga, kahit sa likod. So, tingnan natin yung temperature, no? Kung hindi gagalaw or what. But, yun nga, when I drove her 2 nights before, apparently, yung traffic sa EDSA, sobrang sama din. Unusual yung traffic. Heavier than usual. Kasi nga ginagawa ata na naman sa paggabi. So, imagine from Ayala to, dire-diretso na yun, to Buendia. To Mega Mall, sorry.
parang super slow moving bumper to bumper. So ganun kalala. So tumaas ng konti, more than middle. Tapos dahan-dahan yung increment niya, yung taas. So hindi naman biglang taas. Tapos yung nag-bus lane na nga ako, I was forced to use the bus lane kasi nga I was nervous. Kasi nga baka tumaas ng todo. Ayokong ma-stuck sa traffic na EDSA. Nag-bus lane na tayo with the hazard on. Bumaba kasi umandar ako. So I assume it was either nakulangan ako ng tubig kasi nga may history to na nagbabawas ng tubig or airflow. But when na-check na namin ni Charlie kaninang umaga, yung tubig di naman nagbawas. So stable naman yung tubig natin. Perfect, maganda nga actually. So hindi tubig issue, so it's a airflow issue. Ganda ng BM, oh. Ganda ng BM na to, no? Yung BM to. It's X7, kaya pala kakaiba eh. X7. So anyway, yun. Mukhang okay na siya. No? Duda ko na rin yun kasi matagal na akong duda dun sa secondary fan. Kasi nga, naremedyohan na natin before. So bypass na natin siya. And buti na rin na nalaman ko yung sira, napalitan na natin ng bago. Ngayon, I'm more confident bago na yung fan. So, okay na yung hangin natin. Yung clutch fan is okay. Walang problema sa clutch fan. So, yun lang, no? Okay. Mukhang okay naman. Pakiramdaman ko muna yung Pajero. Yan. So, nagpark lang ako for a couple of minutes just to replicate traffic situation. Yung kasi nakastop ka, normal naman yung temperature natin, nasa gitna lang. It's not moving up like what happened last time. So I guess okay na. I guess naayos na natin yung issue, no? So, syempre, yun ang pinaka-actually ako, yun ang pinaka-ayoko sa kotse, yung pinaka-sira, yung mga nag-overheat, ewan ko. Hit ko yung mga nag-overheat na issue, nakakapraning. Lalo na kasi ako, EDSA boy ako. So kung doon ka masiraan sa EDSA, hassle. Kasi walang space, tas sobrang traffic, nakakahiya, no? Talagang kung stranded ka doon, yari ka. So I guess the car is okay. I've been here for 10 minutes already. Nakapark lang ako. So inaantay ko nga kung may mangyari o wala. Eh parang wala naman. Normal naman yung temperature natin. Gitnang gitna. Maganda. Like stock condition, no? So, let's head back home. Okay. So that's the video for today. Simple video lang. Actually, bigla ang vlog. I wasn't expecting to vlog itong dalawa. Kasi biglang nasira sabay. Tapos nagkataon lang, Charlie was able to help us. He was able to get the part from Evelyn, to dismantle the part from the donor car for the alternator nito. Tapos bring the part here to install. And she's working already. The part that we installed here is really old. Maybe it's around 40 years old. Di ko lang alam kung na recon na or what. But it's working. Testament na these cars were built to run forever, no? Yan naman yan eh, ang Benz na 124. Yung ginawa yan, sabi nila, these cars are meant to run forever. So, testament, no? To that saying. Ito naman, the Pajero, naayos na natin yung electrical problem. And the secondary fan, it's working. Buti nakita ni Charlie na may problema din pala yung wiring. So, it helps a lot. Mas maganda yung takbo ngayon. Mas maganda yung temperature niya. So, my confidence is back with this car. So, thank you for watching. Please do subscribe if you're not subscribed. No, help me out. Help grow our channel. Thank you so much. Two different levels I cannot relate.